Ang bully na si Sugang ay namumuno sa paaralan gamit ang kamay na bakal at palagi nitong inuutusan ang kanyang mga kasama na gumawa ng karahasan sa kaklaseng kinaiinisan niya hanggang sa mawalan sila ng malay at paulit-ulit itong ginagawa. Gumawa din ito ng ibang paraan na mapakinabangan ng husto ang pang-aapi sa kanyang mga kaklase sa pamamagitan ng paglalaro ng gunting at bato. Ang estudyanteng binubuli ay maaari lamang gumamit ng bato at paulit-ulit itong sinasampal sa tuwing matatalo. At bukod pa ibinabroadcast ni Sugang ang buong proseso ng pambubuli sa intercom ng paaralan para marinig ng mga guro at mga estudyante. Ang matatalim na sampal at pagmumura ay parang isang hindi nakikitang kutsilyo na palaging nakasabit sa mga ulo ng estudyante na kinakatakutan ng lahat na maging sila ang target. Ang mga guro ay wala rin magawa dahil ang buong paaralan ay pag-aari ng pamilya ng bully. Ang pambubuli sa mga estudyante at guro ay hindi pa sapat at umaabot din ito sa mga magulang. May isang matandang babae na nagtitinda ng seaweed rice sa labas ng paaralan kung saan nakita ito ng bully at pinahiya siya. Itinapon nila ang lahat ng paninda ng matanda sa lupa at naglagay ng upos ng sigarilyo sa pagkain at pinilit ang matanda na kainin ito. Tumakbo ang apo nito upang magmakaawa para sa kanyang lola at dahil sa pagsasalita nito binugbog ito ng grupo. Pagkatapos ay pinilit ng mga bully na lumuhad ang binata at kainin ang lahat ng maruming pagkain. At mula sa araw na yun tuwing break time kinukulong ni Sugang ang binata sa isang madilim na silid at pinapakawalan lamang ito sa oras na magsara ang cafeteria pagkatapos ay hinahagisan niya ito ng mga sirang pagkain. Ang lahat ay naaawa sa binata ngunit walang nang ahas na magsalita hanggang sa dumating ang isang student teacher kung saan malapit nang magtapos ang magagandang araw para sa mga bully. Ang guro ay si Min at sa panlabas siya ay isang elegante at dalisay na babae na parang bulaklak na palaging nakangiti sa lahat. Ngunit sa katunayan siya ay isang boxing champion na hindi pa natatalo. At upang mabayaran ang utang ng kanyang ama palihim itong sumali sa underground boxing match at bilang resulta siya ay permanenteng pinagbawalan na sumali sa kahit anong laban. Kaya naman kailangan itong itago ang kanyang pagkakakilanlan at nagawang makakuha ng posisyon bilang isang student teacher. At upang ilipat bilang isang permanenteng guro at makita ang nakakaasar na tingin ng supervisor ngunit ngumiti lamang ito habang nagtungo sa banyo upang ilabas ang kanyang galit. Ngunit ang mga nakita nito sa lugar ay nagpahirap sa kanya na pigilan ang kanyang sarili. Ang mga bully ay binubuli ang kaparehong estudyante at sa pagkakataon na ito ay mas malala. Naglagay ito ng plastic bag sa ulo ng binata at umatras at tumakbo ng mabilis patungo sa estudyante at sinipa ito na nagpalipad sa kanya sa pader. At bago ito gawin gumagamit ito ng isang itim na tela upang takpan ng mga kamera upang maiwasan ang ebidensya. Namimilipit ang binata sa sakit habang galit na nanginginig ang kamao ni Simon at determinado na turuan ng bully ng leksyon. Ngunit pinigilan siya ng isang estudyante at pinayuhan nito si Simon na huwag masangkot dahil ang pamilya ng bully ay may kumpanya na namumuhunan sa paaralan nila at ang ama nito ay nagtatrabaho sa opisina ng tagayusig at ang kanyang ina ay abogado. At nang marinig ito nag-alinlangan si Simin ng ilang sandali at sa mga oras na ito ang bully ay naghahanda na muling umatake. At sa pagkakataon na ito plano niyang tumalon at sipin ang binata direkta sa mukha nito. Ang binata ay labis na tatakot ngunit hindi naglakas loob na gumalaw. Tumingin si Simin sa bully na nakangiti na parang demonyo at pagkatapos ay tumingin sa kawawang estudyante. At sa wakas nagpa siya ito na kumilos at nang pasulong si Sugang nagkunwari ito na may kausap sa telepono at dumaan at naghintay sa tamang pagkakataon. At sa huling sandali itinaas ng bully ang kanyang binti at binangga ni Simon ang kanyang binti. Bumagsak ang bully sa sahig sa labis na sakit at nagkunwari si Simon na nasaktan din at umaarte sa harap ng mga estudyante. Pagkatapos ay inalis nito ang plastic sa mukha ng binata at napagtanto ni Simon na ang estudyante na nasa harapan niya ay si Jin Yang mula sa kanyang klase. Kaya nagkunwari itong istrikto at inutusan si Jin Yang na bumalik sa kanyang klase. Ngunit dahil wala ang pahintulot ng bully hindi naglakas loob gumalaw ang binata at kailangan itong itulak ni Simon papalayo. At nang makita ito ang bully ay binigyan siya ng nakakamatay na titig at mula sa araw na yun ang alitan sa pagitan nilang dalawa ay nabuo. At kahit pa mahusay ang kanyang pag-arte hindi hahayaan ng bully kung ano ang nangyari. At sa gabing yun si Simon ay pauwi galing trabaho at iniisip nito kung tama ba o mali ang pakikialam niya. Nang biglang nitong makita ang bully na sinusundan ng lola ni Jin Yang sa harap ng isang supermarket. At lumalabas na matapos ang pambubuli ang lahat ay natatakot na ang matandang babae ay maapektuhan ang kanilang negosyo kaya hindi nila ito hinayaan na magtinda sa harap ng kanilang tindahan. At nang makita ito hindi nagatubyo lang bilhin ni Simon ang lahat ng paninda ng matanda dahil sa mabuting puso nito. Ang eksena na ito ay nakita ni Jin Yang na nakatayo sa malapit. At sa sumunod na umaga nilapitan nito ang guro na si Simon dahil siya lamang ang unang tao sa paaralan na tumulong sa kanya. At lumalabas hindi lamang siya binubuli sa paaralan ngunit kahit pagkatapos ng klase patuloy nila itong inaabuso.
At halos araw-araw dinadala nila ito sa boxing gym at ginagawa itong punching bag at sinasaktan ng husto. Sinbukan ni Jin Yang na lumapit sa mga guro at nagsumbong sa istasyon ng pulis, ngunit ang mga bagay na yon ay walang silbi at mas lalo pa siyang sinaktan ng husto. At dahil sa desperasyon, matagal nang iniisip ni Jin Yang tapusin ang kanyang buhay at pinayuhan siya ni Simon na lumipat ng paaralan, ngunit malinaw na ang gumagawa ng masama ay ang bully. Iginiit ni Jin Yang na hindi ito lilipat ng paaralan at nais nitong makita ang araw na paparusahan ng mga bully. At dahil nahaharap sa kanyang paghingi ng tulong, nais ni Simon na tumulong ngunit wala rin itong magawa. At kahit ang mga permanenteng guro ay hindi kayang makialam, kaya ano ang magagawa ng student teacher na katulad niya? Pinilit nitong kumbinsihin ang kanyang sarili at iniisip na magbulag-bulagan na lamang at kalimutan nito. At habang kumakain ito, nakita niya itong nakakatawa dahil ang cake na kinakain niya ay isang paggunita sa paaralan sa pagpigil nila sa karahasan na binibigay sa lahat ng guro ng mga magulang ng estudyante. At dahil nahaharap sa ganito si Simon na may malinis na puso, ay hindi ito kayang palagpasin. At sa wakas, nagdesisyon ito na sa kadahilan ng hindi maapektuhan ang kanyang permanenteng trabaho, hahanap ito ng paraan para matulungan si Jin Yang. At sa sumunod na araw, hinanap nito ang mga bully at plano ni Simon na lapitan siya mula sa isang emosyonal na pananaw at pinayuhan siya na huwag saktan si Jin Yang, at kung mayroon itong psikolohikal na trauma ay pwede nila itong pag-usapan. Ngunit itinaas nito ang kanyang kamao nang marinig ito at malinaw na tama ang hula ni Simon, ngunit hindi siya binigyan ng bully ng pagkakataon na makipag-usap. At dahil sa ganitong pag-uugali, hindi na nagpigil si Simon at nagpadala ito ng liham direkta sa tanggapan ng edukasyon. Ngunit sa oras na may padala ang sulat ang buong paaralan ay nagpanik na ikinagulat ng mga guro. At habang nagtataka si Simon kung ano ang nangyayari, isang puting sasakyan ang mabilis na dumating sa paaralan. Ang mga estudyante ay nagdiwang nang makita nila ito dahil alam nila na kapag dumating ang tao na ito, ang lahat ng guro ay nasa panganib. At ang tao sa sasakyan ay walang iba kundi ang ina ng bully. Pinasok ito sa opisina at malakas na nagtanong kung sino ang nagsulat ng akusasyon at sinampal ang supervisor pati na ang punong guro. At para sa ikabubuhay nila, ang lahat ay natatakot at walang nangangahas na pumalag. At nang makita na ang ina ng bully ay hindi aalis hanggang sa mahanap nito ang salarin at ayaw madamay ang iba, lumuhad si Simon sa sahig at inamin ang lahat. Sinabi ng ina ng bully na kung sino ba ito para gawin ang bagay na yon at hiniling na tanggalin ito. At nang marinig na maalis ito sa trabaho, nagpakumbaba si Simon at humiling ng tawad. Ang eksena ay nakita ng mga bully na nakatayo sa labas habang binalaan ni Sugang si Jin Yang na kung muli itong hahanap ng kakampi, papahirapan niya ito habang buhay, at matapos na sabihin nito, kinagat nito ang tenga ni Jin Yang. At samantala sa oras na isipin nito na mawawalan siya ng trabaho ang punong guro, ay sinabi sa kanya na ang kabilang panig ay nagpasya na huwag na ito ituloy. At lumalabas na ang bully ay nilapitan ng punong guro at sinabi sa kanya na huwag tanggalin si Simon dahil balak niya itong pahirapan. At sa gabing yun, natagpuan ng bully si Simon sa isang tindahan at walang tigil na tinutuya siya. Niyakap nito si Simon at hinapos ang kanyang buhok at higit pa kinunan nila ito ng litrato na nakaupo sa kanya. At bago umalis, nagbantay ito sa kanya na huwag maging kampante dahil hindi niya ito bibigyan ng pangalawang pagkakataon. At para sa kapakanan ng kanyang trabaho, kailangan nunukin ni Simon ang kanyang galit at hayaan ito. Ngunit sa oras na paglabas nito sa tindahan, nakasalubong nito ang isang lalaki na karapat-dapat magulpi. Nakabangga niya ito at dahil hindi humingi ng paumanhin, sinaktan niya ito, at ang alaala ng mga pambubuli ay bumalik sa kanyang isipan at hindi maintindihan ni Simon kung bakit ang karamihan ay mabilis maimpluwensyahan ng pera. At habang nagsasalita ang lalaki, patuloy nitong sinasaktan si Simon, at sa mga sandaling ito ang instinct sa pakikipaglaban ni Simon ay muling nabuhay. Katapos itinaas ni Simon ang kanyang binti at naghatid ng sipa diretso sa mukha ng kumag na lalaki, dahilan para mawalan ito ng malay. Pagkatapos ay nagplano ito ng isang paghihiganti. Umuwi ito at nakita ang maskara ng pusa, pagkatapos ay sinundan ang bakas ng mga bully at nakita sila sa isang basketball court. At sa pagkakataon na ito, ang mga bully ay nakipagtalo sa mga kabataan na naglalaro. Ang pagtatalo ay mabilis na punta sa isang labanan at nagbigay ito ng pagkakataon kay Simon na lumitaw. Sinamantala nito ang matinding laban ng dalawang panig habang mabilis nitong sinuot ang maskara at umatake sa mga bully. At hindi nagsasalita, nagmadali ito at nakipaglaban kung saan nasiyahan nito habang ang bully ay labis na nagulat. Nagtanong ito kung sino siya, ngunit ang tanging tugon lamang nito sa kanya ay isang meow. Si Sugang ay mabilis na talo kung saan hindi na nito alam ang gagawin at nakita nito ang kalaban na tinutuya siya. Nabaliw ito at sumugod, ngunit wala itong laban sa isang boxing champion. At sa ilang galaw, bumagsak ulit ito sa sahig, at sa mga puntong ito ganap itong labis na galit at nangako si Sugang na pupunitin ang maskara ng kalaban para makita nito kung sino talaga siya. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Simon ng pagkakataon habang hinawakan nito ang binti ng bully at handa itong baliin.
Ang bully ay labis na saktan kung saan nagpumiglas itong makatakas ngunit sa kasamaang palad ang kanyang lakas ay ganap na walang laban kay Simon. Parehong nakatanggap ang dalawa ng suntok ngunit hindi nasaktan si Simon habang ang bibig ng binata ay puno ng dugo. At sa mga sandaling ito ang sirena ng pulis ay umalingaw-ngaw sa malayo at hindi nang ahas na manatili si Simon dahil natatakot itong mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Ang mga bully ay natatakot din na mahuli kaya wala silang magagawa kundi ang tumakbo. At pagkatapos ng laban humiga si Simon sa sahig at tumawa ng malakas at hindi nito alam na hindi kalayuan isang estudyante ang palihim na pinagmamasdan siya. Siya ay isang estudyante sa klase ni Simon at naging target din ng mga bully ngunit ngayon ay labis itong humahanga sa kanyang guro. At sa sumunod na araw ang balita sa mga bully na ginulpi ay kumalat sa paaralan bagamat hindi nila alam kung sino ang bayani ang mga estudyante ay labis ang tuwa. Ang mga guro ay pinag-usapan din ito at ang ilan ay palihim na tinuya ang bully at nagguhit pa sa kanyang lamesa. Naging dahilan ito para mabaliw ang bully at nang magwala ito sa silid ng mga guro ay pumasok din. At nang makita nito ang guhit sa lamesa sinubukan nitong pigilan ang kanyang tawa at sinabing ang pagpapalit ng lamesa ay ayos lang at walang dahilan para magalit sa maliit na bagay. Pagkatapos ay hinilinch nito sa bully na sumunod sa patakaran ng paaralan at naging sanhi ito sa bully na labis na ang galit na mas magalit pa dahil ito ang unang pagkakataon na inutusan siya ng isang guro. Naintindihan nito na dahil sa pagkatalo niya siya ngayon ay kinukut siya ng lahat kaya hindi na ito nag-abala na manggulo pa at tinawag ang ilan sa kasama niya palabas ng classroom. At pagkatapos si Sugang ay nagmaneho ng mabilis sa kalsada at ang mga kasama niya na natatakot ay mabilis nag-alok sa kanya ng isang ideya. At kung hindi ito masaya sa nangyayari ay dapat nitong tawagan si Jinyang at ibuhos sa kanya ang lahat. At sa sumunod na eksena ang damit ni Jinyang ay tinanggal habang ang kanyang ulo ay natatakpan ng plastik at maraming nakasulat sa kanyang katawan. Inutusan siya ng mga bully na magtungo sa tindahan ng fried chicken 1 kilometro ang layo sa loob ng 5 minuto para bumili ng pagkain. Ang temperatura sa mga oras na yon ay halos 0 ngunit gayunpaman kailangan tumakbo ni Jinyang nang nakahubad patungo sa tindahan. Ang kanyang katawan ay basang-basa ng pawis at walang pag-aalinlangan mabilis itong nag-order ng pagkain. Ang may-ari ng tindahan ay walang magawa at naawa nang makita ang kanyang itsura at ang empleyado sa tindahan na unang nakakaalam ng pagkakakilanlan kay Simon ay sumakay ng motorsiklo upang hanapin siya at sabihin na si Jinyang ay binubuli ulit. Pagkatapos ay binigay nito ang kanyang jacket at kung hindi ito magsusuot ng jacket maaaring makilala siya ng iba. Sinabi nito na nasaksihan niya ang lahat sa araw na yun at siya ang nakasuot ng maskara at pinarusahan ng grupo ni Sugang. Sinabi din nito na siya ang nagkalat ng balita tungkol sa kanya at nagmamakaawa ito na protektahan sila mula sa grupo ni Sugang. At sa kaparehong oras ang mga bully ay naghahanda na i-post ang video na binubuli si Jinyang upang makuha ang atensyon ng marami at makahanap ng kaparehong hilig kagaya niya. Ang mga kasama nito ay ngumiti sa kanya ngunit sa kanyang puso naisip nito na si Sugang ay wala nang pinagkaiba sa isang baliw. Tila ang mga tagasunod nito ay nasa tabi niya lamang dahil natatakot sila sa kanyang pamilya at ang mga aksyon nito ay umabot na sa punto na lahat ay kinaiinisan siya. At nang maglaon nang dumating si Simon suot ang maskara ang dalawa ay napunta sa isang laban. At sa pagkakataon na ito ang bully na labis ang galit ay mas mabilis na umatake. Silang dalawa ni Simon ay naglaban na parang tabla at sa kaparehong oras si Jinyang ay binili ang pagkain at nakatayo sa lugar ng nagulat. Natatakot ito na kapag bumalik siya mas lalo pa siyang aabusuhin at ngayon ay malapit na itong sumabog sa kanyang sarili. At nang makita ang kutsilyo sa kusina nagpa siya ito na gumawa ng isang bagay na marahas. At kung muli siyang gugulpihin at ipapahiya mas nanaisin na nitong lumaban hanggang kamatayan. At sa isang banda hawak nito ang pritong manok at kinuha rin nito ang kutsilyo. At nang bumalik ito sa lugar ang bully ay malapit ng matalo ni Simon kung saan tila wala na itong lakas na natitira at nagbigay kay Jinyang ng pagkakataon na umatake. Gayunpaman sa oras na sasaksakin nito ang bully bigla siyang sinipa ni Simon at ginamit nito ang kanyang sariling katawan upang pigilan ang pananaksak. Hindi niya ito ginawa para iligtas ang bully ngunit para iligtas si Jinyang dahil kung nasaksak nito si Sugang ang buhay ni Jinyang ay tuluyang masisira. Kaya naman kahit pa nagdugo ito at nasugatan ayaw nito na masira ang buhay ni Jinyang ngunit hindi na ito iniisip ni Sugang at nagtataka ito kung bakit inatake ng pusa si Jinyang at iniligtas siya na mas lalong nagpataas sa kanyang pagnanais na makilala ang taong nakamaskara. Inisip nito na ang pusa ay isang lalaking estudyante sa paaralan kaya pinakilos nito ang kanyang mga kasama upang suriin ang lahat ng estudyanteng lalaki sa paaralan. At kung sino man na may pasa sa kanilang mukha o sugat ng kutsilyo sa likod ng kanilang kamay ay ang taong nakamaskara. Ngunit dahil nagdudulot ito ng labis na gulo marami sa mga estudyante ay nagpahayag ng pagkadismaya. Isang estudyanteng babae ang tumayo upang harapin sila at kung magpapatuloy sila ay tatawag ito ng pulis.
Ang sinabi nito ay mabilis na ikinagalit ng bully habang hinawakan nito ang buhok ng dalaga at kinaladkad nito sa buong paaralan at sinabi na papatayin niya ito kapag hindi lumitaw ang nakamaskara. At sa kaparehong oras sa opisina ng mga guro, sinabi ng isang guro kay Simon na sa loob lamang ng ilang araw maaari na ito maging permanenteng guro. At para kay Simon isa itong nakakagulat at magandang balita, ngunit bago pa ito maging masaya isang lalaking estudyante na naglalaro ng scooter sa hallway dahil hindi ito marunong huminto tumama ito kay Simon. Mabilis niya itong naiwasan at ang eksena na ito ay nakita ni Sogang mula sa kanyang klase. Mabilis nitong naalala na ang tao na lumaban sa kanya ay ang nakamaskara at napansin din ito na sinusuportahan ni Simon ang kanyang kamay na nagpatunay sa hinala ng bully. At hindi na nagsalita nagtungo ito upang sundan si Simon patungo sa isang library. Kakatapos lang kausapin ni Simon ang kanyang ama at nang lumingon ito siya ay itinulak sa lamesa ng bully. Kinuha ni Sogang ang itim na plastic bag at tinakpan ang kanyang ulo dahilan upang mahirapan nitong huminga. At dahil nais nito makipaglaro sa kanya pinilit ng bully si Simon na sumali sa isang boxing kasama siya. At kung hindi ito papasok sa ring ang video ng pananaksak ni Jinyang sa kanya ay ipapakita nito sa buong paaralan at nagtanong kung ano ang mangyayari kung ilalabas niya ito. At dahil nakaharap sa banta ayaw pumayag ni Simon dahil sa oras na lumaban ito hindi lamang malalantad ang kanyang pagkakakilanlan ngunit ang pagkakataon para maging permanenteng guro ay mawawala. Walang paaralan ang tatanggap sa guro na nambugbog ng estudyante at sa sumunod na umaga nagtungo si Simon sa klase ngunit hindi nito nakita si Jinyang na pumasok sa paaralan. Nagtungo ito sa bahay ni Jinyang at nakita na ang binata ay nakatayo sa rooftop. Alam nito sa kanyang sarili ang katotohanan na nasaktan niya ang pusa na nakamaskara at kasabay nito pinapahirapan din siya ng mga bully kung saan hindi na niya ito makayanan. Si Jinyang ngayon ay nais na wakasan ang kanyang buhay at magpaalam sa mundo. At nang makita ito mabilis siyang pinayuhan ni Simon na huwag ito gagawa ng katangahan at kung may mangyari sa kanya ngayon paano magpapatuloy ang kanyang lola na mabuhay. Sinabi nito na mahusay siya at dapat talunin nila ang mga bully ng magkasama at gagawa ito ng isang festival para parusahan ng mga ito at dapat naroon siya upang makita niya kung paano niya ito tuturuan ng leksyon. Ang festival na sinasabi ni Simon ay ang araw ng laban na ginawa ng bully at dahil narinig nila na paparusahan ng pusa ang bully at proprotektahan sila ang mga estudyante na humahanga sa kanya ay nakasuot ng maskara sa araw na ito. Nais nilang makita ang eksena na bumagsak ang bully sa kanilang sariling mga mata. Dumating din si Jinyang sa paaralan bago pa magsimula ang laban at nang makita ito nilapitan siya ni Simon at niyakap siya. At sa pagkakataon na ito napagtanto ni Jinyang na ang pusa ay talagang si Teacher Simon na palaging tinutulungan siya. At sa kaparehong oras ang bully ay naghihintay sa ring at dahil sa laban na ito siya ay nagsanay ng gusto araw-araw at humanap din ng boxing coach at ang kanyang pagsisikap ay naging epektibo. At sa simula ng laban nakuha nito ang kalamangan at bukod pa ang kamay ni Simon ay may injury kaya mabilis itong paulit-ulit na nagulpi. At sa oras na mahulog ang buhok nito nalaman ng mga estudyante na talagang babae ang nakamaskara kaya ang ilan ay nagduda sa kanyang lakas ngunit ang iba naman ay nag-aalala. Ang bully na sinasamantala ang kanyang kalamangan ay nagpatuloy na umatake kay Simon ngunit nakalimutan nito ang katotohanan na kahit ang sugatan na lobo ay kumakagat lalo na ang isang propesyonal na fighter katulad ni Simon. Sinamantala ni Simon ang binti ni Sogang at mabilis na hinawakan at inihagis siya sa sahig. Habang mabilis na tumayo si Simon at naghatid ng sipa direkta sa bully at kasunod ng isang pag-ikot na nagbigay ng pinsala sa kanya. At hindi inaasahan ng bully na tinanggap ang pag-atake ay nakakatayo pa rin na mas lalong nagpasiklab sa pakikipaglaban ni Simon. Ang sitwasyon ay nagbago at naramdaman nito na hindi na kailangan magpanggap pa. At sa oras na alisin nito ang maskara ikinagulat ito ng mga guro at estudyante at hindi sila makapaniwala na ang maganda at mabait na guro na kilala nila ay may mabangis na panig. At ang dahilan kung bakit pinili ni Simon na tanggalin ang maskara ay upang sabihin sa lahat na ang katahimikan sa likod ng maskara ang dahilan kung bakit matapang ang mga bully. Lahat ng nasa lugar ay nagsimulang maghiyawan para kay Simon kahit pa ang mga tagasunod ng mga bully ay tinalikuran siya at sinigaw ang pangalan ni Simon. At mula sa mga sandaling ito ang laban ng dalawa ay ganap na isang panig na lamang ang nabubugbog. Sumugod ito at patuloy na inatake ang ulo ni Sogang pagkatapos ay na-corner niya ito at ang eksena ay nagpasaya sa mga guro at estudyante. Sumugod ito kay Simon ngunit madali itong iniwasan ng guro at sinuntok siya papunta sa sahig. Ang punong guro ay dumating sa tamang oras at pinigilan ito sa pagpapatuloy. Ngunit ang bully na si Sogang na napahiya sa harapan ng lahat ay itinaboy ang punong guro at muling inatake si Simon ngunit wala na itong pinagkaiba sa isang punching bag para sa guro. Ang atake ay hindi lamang maganda ngunit lubhang malalakas din ngunit sa isang sandali na suntok ni Sogang si Simon sa isang sulok. At sa mga puntong ito umikot ito ng mabilis at naghatid ng isang sipa sa kanyang muka.
Tumalon ito at muling umatake ng napakagandang sipa na nagpalipad sa bully palabas ng ring. Bumagsak ito sa harap ni Jin Yang habang hinawakan ni Simon ang kanyang buhok at pinilit siya na humiling ng tawad. Ngunit kahit pa namamaga ang kanyang mukha ang bully ay mayabang pa rin, ngunit hindi na kailangan ni Jin Yang ang kanyang paumanhin dahil ang bully ngayon ay natalo na sa harapan ng lahat na hindi malayo sa kanyang kamatayan. Ang pagtalikod at pag-alis ang pinakamahusay na paghihiganti para sa kanya, at nang makita ito ang bully ay sumabog sa galit at umatake kay Jin Yang, ngunit pinigilan ito ni Simon dahilan para mawalan ito ng malay. At sa pagtatapos ng palabas, dinala ni Simon si Jin Yang sa istasyon ng pulis upang iulat ang krimen. Ang babae na dating sumusunod sa bully ay isinuko din ng video ng mga masasamang gawain nito. Ang ebidensya na naitala sa publiko ay mabilis nagdulot ng malawakang atensyon sa lipunan. At sa ilalim ng pressure, kahit gaano pa kalakas ang pinagmula ng pamilya ng bully, hindi nito matatakasan ang kapalaran na ipadala sa isang reforma na paaralan. Hindi kinuha ni Simon ang trabaho sa paaralan at lumipat sa panibagong paaralan upang ipagpatuloy ang trabaho bilang isang student teacher. At dahil sa nangyari, alam nito na ang daan upang tapusin ang pambubuli sa paaralan ay napakahaba pa at mahirap. Maraming salamat mga Lods, hanggang sa uulitin, love you all.